Tandaan po natin na ito ay isang liham ng pagtutuwid. Inayos ni Pablo sa iglesyang ito ang pagkabahabahagi, relasyon ng bawat isa, karnalidad, at communion. Last time ng pag-aaral natin, we talk about sa kanilang the way kung paano nila iniheld ang kanilang communion. Ang iglesia ng Korinto ay namumuhay sa laman at maging sa paggamit ng kaloob ng Espiritu. Nagkaroon ng pagmamataas at pagkabahabahagi sa bawat isa sa iglesyang ito, at hindi po ito ang intensyon ng Diyos sa mga kaloob ng Espiritu na ipinamahagi sa kanila. Bagamat mayroong pagkakaiba ang mga kaloob na mayroon sila, pero ang purpose nito ay magkaroon sila ng pagkakaisa sa loob ng iglesia. Pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Hindi po tayo karapat-dapat sa kaloob ng Espiritu at hindi po pinagtatrabahuan ang kaloob ng Espiritu. Ito po ay binigay ng walang bayad. Kaya hindi po tayo pwedeng magmalaki dahil ang kaloob ng Espiritu na ibinigay sa atin ay gagamitin ito para luwalhatiin ng Diyos sa buhay natin. Now, hindi po nauunawaan ng mga mananampalataya sa Korinto ang paggamit ng mga spiritual na kaloob. Kaya sa kapitulong ito ay ipapaunawa ni Pablo ang tungkol sa spiritual na kaloob. So ang mensahe ngayong umaga ay about sa mga spiritual na kaloob. Now, una, ang kaunawaan sa mga spiritual na kaloob, versikulo 1. Mga kapatid, ngayon tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kung magkaroon kayo ng wastong kaalaman. So, una sa lahat, kailangan muna nating maunawaan ang tungkol sa banal na Espiritu. Dahil sa kapitulong ito, sa konteksto dito ay tungkol ito sa kaloob ng banal na Espiritu. So, ano po ba ang banal na Espiritu? Ang Espiritu Santo, una, ang Espiritu Santo ay real na person. Tunay na persona na kung saan siya ang ikatlong persona ng Trinity. Isang Diyos, ipinahayag sa tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu Santo, Diyos Espiritu. Now, meron pong katangian ang banal na Espiritu dahil siya ay persona, hindi po siya puwersa na sinasabi ng ilang religious group. Siya po ay may katangian dahil siya po ay isang persona. Una, siya ay may pag-iisip. Unang Korinto chapter 2 verse 11. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Maliban na mayroon siyang mind, pag-iisip, mayroon din siyang will. Siya ay may kalooban. Unang Korinto chapter 12 verse 11. Ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Okay, nakita niyo po, mayroon siyang will, mayroon siyang kalooban, pagpapasya. You notice the word diyan sa 1 Corinthians chapter 12 verse 11, ayon sa kanyang ipinasya. Ang Espiritu Santo ay meron ding damdamin. Ephesians chapter 4 verse 30. At huwag ninyong saktan, take note, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. So meron siyang mind, meron siyang will, at meron siyang emotion. Ngayon ang tanong, ano po ba ang papel ng banal na Espiritu? Ang banal na Espiritu ay laging nag-i-exist kasama ng Diyos dahil kapantay siya ng Diyos at siya ay walang hanggang Diyos. Nandoon na siya bago pa linikha ang lahat. Siya ay naroon na sa creation. Sa Genesis chapter 1 verse 2, sinabi diyan, ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Ang isa pang bagay na ginagawa ng Espiritu Santo ay ini-empower niya tayo, binibigyan niya tayo ng kakayahan. At ito yung ginawa sa lumang tipan sa mga taong pinili ng Diyos. And siya ay available sa lahat ng mananampalataya
mula pa noong Pentecostes. Remember sa Acts chapter 2. Ngayon, ang pagkakaiba lamang po sa pag-empower sa Old Testament, sa New Testament, ang banal na Espiritu noon, nag-indwell, pero panandalian lang, temporary. Aalis siya. Naalala nyo kay Saul, nang hindi na siya sumusunod kay God. So, umalis. Sinabi sa Scripture, ang Espiritu ng Diyos ay nag-depart sa kanya. Pero kung ihambing natin sa bagong tipan, kapag tinanggap po si Jesucristo, ang Espiritu ng Diyos ay mananahan sa iyo at hindi na siya aalis. Okay? So, yun ang pagkakaiba sa empowerment o yung dwelling ng Holy Spirit sa Old Testament at saka sa New Testament. Now, kung babalikan natin sa chapter 2, verse 14, dito sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14, alam niyo po, kapag wala ka ng Espiritu ng Diyos, hindi mo tatanggapin ang mga bagay na Espiritu. Tingnan niyo po, sabi dyan, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila kahangalan ang mga iyon at di nila naunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Ang isa pang papel ng banal na Espiritu ay upang magpatotoo kay Jesus at luwalhatian si Jesus. Sa Juan 15, versikulo 26, ngunit pagdating ng patnubay, which is ang Holy Spirit, nasusuguin ko mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan ay nagmumula sa Ama, siya magpapatotoo tungkol sa akin. So, He will testify about kay Jesus. He will point the people papunta kay Jesus Christ. And sa Juan 16:14, isa pang rule ng Holy Spirit, pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang papahayag niya sa inyo. So, He glorify Jesus. And isa pang papel ng banal na Espiritu is to indwell, manahan, at i-empower ang mga mananampalataya para sa salvation at paglilingkod. And we will see it in John chapter 14 verse 17, siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili. So, nananahan siya sa atin, sa mga tumanggap kay Kristo. And then sa Acts chapter 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So, ang papel pa o role ng banal na Espiritu is to empower us para sa gawain ng Diyos. Okay? Now, balik tayo dito sa text natin sa chapter 2. Dito si Pablo ay concerned tungkol sa iglesyang ito na kung saan hindi niya nais na manatili sa ignorance, kamangmangan, tungkol sa pagkilos ng banal na Espiritu. And it's a reminder for us na wag tayong maging mangmang tungkol sa mga kaloob ng Espiritu at kung paano ito ginagamit ng mga mananampalataya dahil ang kamangmangan ay maaaring humantong sa maling pag-uugali at sa pag-abuso sa paggamit ng spiritual na kaloob. Ito po ang nangyayari ngayon sa mga ilan ng mga iglesia. Dito kung pupunta tayo sa Kapitulo 14, makikita natin na hindi nauunawaan ng mga taga-Korinto kung ano ang nais ng Espiritu Santo sa regalo o kaloob na ipinamahagi sa kanila. Alam niyo po, kapag natanggap ninyo ang kaligtasan mula kay Kristo, ang kasunod nito ay mananahan po sa inyo ang banal na Espiritu at nanaisin natin na mapuspos o sa madaling salita, makontrol ng banal na Espiritu upang tayo ay gamitin niya at ihanda sa gawain at bigyan tayo ng kakayahan sa paglilingkod sa Diyos. At kapag tayo ay puspos o kontrolado niya, pagkatapos nito ay binigyan po tayo ng mga kaloob ng banal na Espiritu. Ang mga spiritual na kaloob ng banal na Espiritu ay hindi ito skills na idinidevelop o talentong nasa iyo na, maaaring nasa iyo na mula pa ng pagkabata mo. Ito po ay tools, kasangkapan na mga spiritual o mga kakayanan na nagbibigay sa atin ng kakayahan sa paglilingkod sa Diyos. Iba po ito sa napapanood natin na talentadong Pinoy. Ito po ay hindi pareho sa ganito. Ito po ay spiritual na kaloob. Verse 2, tingnan niyo po, alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y naligaw sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagsalita. Ang mananampalataya sa Korinto ay dating tinatawag ng mga pagano.
At tulad pa rin ng paganong pamamaraan ang ginagawa nila sa kung paano sila kumilos pagdating sa paggamit sa spiritual na mga kaloob. Sila po ay energetic, masigasig sa speaking in tongues o pagsasalita sa ibang wika at pagpahayag ng propesiya, ngunit ginagamit nila ang kaloob sa paraan na gaya ng background nila dati. Now, pansinin ninyo po dito, mahalaga po ito makita natin kung paano tinawag ni Pablo ang mga Diyos-Diyosan. Sabi niya dito, Diyos-Diyosan na hindi nakakapagsalita. Marahil ang ilan sa mga Korinto ay meron pa ring maliliit na imahen o Diyos-Diyosan o rebulto sa kanilang bahay. And so sabi ni Paul, sila ay pipi. Hindi nakapagsasalita. At alam niyo po, ang mga Diyos-Diyosan na ito ay hindi makagalaw sa kanilang sarili. Kailangan pang dalhin ng tao. Sino po sa inyo ang gustong sumamba sa isang Diyos na pipi at kailangan pong dalhin? I was so blessed na kasi kami was so devoted before pagdating sa mga imahen, rebulto. And may mga nobena yung lola ko. So, pinasa sa mother ko. And I was so blessed nang sinabi niya na siya ay nakakilala sa Panginoon. Lahat ng ibinilin sa kanya ng lola ko na nobena sa pananalangin at saka yung imahen, rebulto, dinala niya sa simbahan, isinuko niya sa Panginoon. Ang Diyos po ang nagdadala sa atin. Hindi po tayo dapat ang nagdadala sa Diyos. Naiintindihan nyo? Ang ating Diyos ang umaalalay sa buhay natin dahil siya ay makapangyarihan. So dito, binigyan babala ni Pablo ang mga mananampalataya sa Korinto na huwag hayaan na ang kanilang nakaraang background, karanasan bilang mga hentel na magpalabo sa kanilang pagkakilanlan or identity nila kay Kristo. Same din po ngayon sa atin, may mga past tayo, nakaraang buhay, mga karanasan, mga tradisyon. Minsan yung mga tradisyon na mayroon tayo dati, dinadala pa na natin hanggang ngayon, kaya hindi natin maunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Gusto natin kung anong dati, ganun din ngayon. Kung anong nakagawian, tradisyon, ganun din ngayon. Hindi po, ang Panginoon po ba natin ay kopya-kopya? Hindi po, di po ba? Ang Diyos natin ay may unique na pamamaraan. Ang Diyos natin ay kumukilos sa unique na pamamaraan. And so, sinasabi ni Pablo na huwag nyo ngayaan ang mga tradisyon, karanasan, background, ay siya magpalabo ng inyong identity kay Kristo. And so, katulad po ng mga na-raise sa background na ganito na nababalitaan natin, na may mga iglesia na na-raise sa background na bigla na lamang natutumba, at kung anong pinagsasalita kasi speaking in tongues daw, natutumba, nanginginig sa sahig, humahagulhol sa iyak, at kung minsan po tumutulo pa ang laway, at sinasabi po nila na ito po ay dahil raw na sila ay nakakaranas ng pagkilos ng banal na espiritu. Napakahalaga po na nakatuon tayo sa banal na kasulatan at hindi sa ating mga emosyonal na karanasan na siyang mag-control sa atin. Ang banal na kasulatan ay naglatag po sa atin kung ano mismo ang nais ng banal na espiritu na gawin natin pagdating sa mga kaloob na ibinigay niya sa atin. Ang banal na espiritu ay aktibong kumikilos sa iglesia, ngunit minsan may mga tao na tulad ng mga Hudyo na laging nag-aandap ng ebidensya, ng patunay. Kaya nga ang nangyayari sa iglesia ay puro emosyonal na kaganapan dahil ito raw po, sinasabi nila na ito raw po ang patunay na kumikilos ang banal na espiritu sa kalagitnaan nila. Ngunit ang patunay po na kumikilos ang banal na espiritu ay simple. Sa Galatia chapter 5 verses 22 to 26. Galatians chapter 5 verses 22 to 26. Subalit, ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. At ipinako na sa cross ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo. Huwag nating galitin ang isa't isa at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. So kung gusto mo makita ang sign, patunay, katibayan na ang Espiritu Santo ay kumikilos sa iglesia, sa isang Kristiyano, tingnan mo po kung ano ang bunga. Tingnan mo ang bunga. Kung ang bunga ba na nabanggit dito sa Galatians chapter 5 ay sumasagana sa kanyang buhay.
Nakikita ang pagmamahalan, pag-iibigan sa isa't isa, kabaitan sa isa't isa, pagtsatsaga, puno ng kagalakan, katapatan, at kabutihan. So ito yung mga sign, patunay, at hindi po ang anumang nararamdaman ng mapanlinlang natin na puso. Sabi ng Biblia na ang puso is deceitful above all things. Alala niyo po sa, I think it's in the book of Jeremiah, ang ating puso ay mapanlinlang. So ang banal na kasulatan po ay hindi kailanman nagsasalita na ang presensya ng Espiritu ay nasusukat sa ating emosyon, sa ating damdamin. Kundi makikita sa bunga ng ating buhay ang patunay na kumikilos ang banal na Espiritu sa atin. Moving sa verse 3, back sa chapter 12, 1 Corinthians, kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing supain si Jesus. At hindi rin masasabi ninuman si Jesus ay Panginoon kung siya ay hindi pinapatubayan ng Espiritu Santo. Makinig po kayo, ang tungkulin po ng banal na Espiritu ay magdala ng luwalhati kay Jesus. At walang sino man na sa ilalim ng impluensya ng Espiritu Santo ang maaaring magsalita laban kay Jesus. Ang papel ng banal na Espiritu ay hindi kailanman ituro ang tao sa kanya o ituro sa tao, kundi ang papel niya ituro ang tao papunta sa Panginoong Jesus at magdala ng luwalhati sa kanya. So, minsan may nakikita tayong mga Kristiyano na so extreme sa spiritual na kung saan naghahanap ng mga kakaiba sa kanilang fellowship, thrill sa kanilang fellowship. And so, ang nangyayari po sa pagsamba, it's not about God na. It's about them. Ang gusto ko'y ganito dapat. Gusto ko makakita. Gusto ko makaranas ng ganito. It's not about God na. It's about them. Ngunit hindi po ganyan ang pagkilos ng banal na Espiritu. Ang ginagawa niya ay kumikilos siya na kung saan itinuturo niya ang tao sa Diyos at luwalhatiin sa Jesus. Sabi ng Biblia, makikita natin na ang isang simbahan na puspos ng banal na Espiritu o kontrolado ng banal na Espiritu ay itataas at ipararangalan ang pangalan ni Jesus at magdadala ng luwalhati sa kanyang pangalan. Mas binigyang linaw po ito ni Jesus nang sinabi niya sa John chapter 15 verse 26. Ngunit pagdating ng patnubay, nasusubuin ko mula sa Ama ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ay magpapatuto tungkol sa akin. So he will testify about me, John chapter 16 verses 40 to 15. Pararangalan niya ako sa pagkatatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahayag niya sa inyo. Ang lahat ng Ama ay sa akin, ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ako sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahayag niya ito sa inyo. Listen po, kapag ang pagsamba ay nakatuon sa tao at hindi sa pangalan o sa kaluwalhatian ng Panginoong Jesus, then ang pagsamba na ito ay hindi po galing sa Espiritu. Kahit po gaano pang karaming katotohanan na inuugnay o mensahe na ibinigay, kahit pa po gaano kaganda ang mensahe na i-deliver, kahit pa ang encouragement ang naibigay nito, ang inspiration ng mensahe na i-deliver, kung sa tao nakatuon ng pagsamba, hindi po ito galing sa banal na Espiritu. Dahil po, ang itataas lamang, ang luluwalhatiin, ay ang Panginoong Hesus at hindi ang sinumang tao. Sa pagkilos ng banal na Espiritu, ang unang ginagawa po niya sa isang tao is kukumbinsihin niya tayo sa kasalanan na mayroon tayo. Kailangan natin pagsisihan, talikdan, tanggapin ng Panginoong Hesus. So pagkatapos, again, ituturo niya tayo kay Jesus na tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay. At ipapakita niya sa atin na siya lamang ang kalutasan sa lahat ng ating mga problema o kalutasan sa ating mga kasalanan. Sa pamagitan po ng banal na Espiritu, napapahayag po ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. At pagkatapos po nito, ang banal na Espiritu ay nagbibigay sa atin ng abilities, kakayahan, at nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maibahagi natin ang Panginoon na tinanggap natin, Panginoong Yesus na tinanggap natin, papunta sa ibang tao. Nagpatuloy si Pablo dito upang tulungan ang mga mananampalataya sa Korinto na magkaroon ng wastong pangunawa sa halaga ng mga kaloob na ibinigay sa kanila. Verses 4 to 7. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob. Ngunit isa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Ngunit
Iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. Sinabi ni Pablo dito na mayroong pagkakaiba ang mga kaloob. At sa mga sumusunod na talata ay naglista si Pablo ng mga halimbawa ng espiritual na kaloob. So maraming mga kaloob at lahat ng ito ay nagmula sa banal na Espiritu. At sa pagtingin natin sa mga kaloob na ito ay makikita natin ay binigay ng Diyos ang iba't ibang kaloob upang ang bawat Kristiyano ay magtulungan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yes, mayroong pong pagkakaiba ang bawat isa at mayroon ding iba't ibang uri ng kaloob. At kung paano gumagana mga ito, ang iba't ibang kaloob sa iba't ibang tao. Mayroong pagkakaiba at ito po ay mabuti. Hindi po ba? Unique. May pagkakaiba, hindi yung pare-pareho. Ang pagkilos ng Diyos ay talagang unique. Dito sa ating teksto, ang ilang mga kaloob na ito ay para po sa gawain. Dito sa mababasa natin sa ating teksto. At ang ilan ay more on action, more sa talagang nasa field, mission field or nasa field na naglilingkod. Ang iba naman ng mga kaloob ay more on sa office, more sa posisyon, sa simbahan. Ang mga kaloob na ito ng banal na Espiritu ay binigay para sa kabutihan ng iglesia at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Now, may ilang mga tao na nagnanais ng kaloob para lang magkaroon ng katanyagan o impluensya sa iba. Ngunit hindi po ito tungkol sa atin. Pag binigyan tayo ng kaloob, hindi po ito tungkol sa atin. Ang iba naiinggit sa iba na kaloob na ibinigay sa kanila. So muli po, hindi po ito tungkol sa atin, kundi tungkol ito sa Diyos. Hindi niya tayo pinagkakalooban ng kakayahan para itaas ang ating sarili. Ito po ay isang patibong ng kaaway. Minsan na maraming mananampalataya ang nahuhulog sa patibong na ito, na kung saan nagnanais sila na magkaroon din ng kaloob na meron ng iba, binigyan sila ng Diyos. Tapos gusto nila, kung ano meron ng iba, magkaroon din sila. So ito po ay patibong na minsan na ang nangyayari ay ang tao nang itinataas, ang sarili na itinataas. Binigyan po tayo ng kaloob para hindi itaas ang ating sarili, kundi para sa ikabubuti ng iglesia. At para ituro ang mga tao papunta kay Jesus at para luwalhatiin ang Diyos. Sa pamagitan lamang po ng banal na Espiritu at pagbibigay sa atin ng kakayahan na magiging epektibo tayo sa gawain ng Diyos. So kaya ngayon, nagbigay si Pablo ng mga halimbawa ng mga spiritual na kaloob. Kung hindi niyo po alam kung ano itong mga spiritual na kaloob, ito po, mga ilang halimbawa. Versikulo 8 hanggang 10. But we read verse 8, ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan, ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman, subalit iisang Espiritu ang nagkakaloob nito. So ang unang inilista ni Pablo dito na kaloob o regalo ng Espiritu ay ang mensahe ng karunungan, word of wisdom. Ang mensahe ng karunungan po ay kadalasan dumarating sa tamang panahon. Halimbawa po sa sitwasyon na makikita natin na mababasa natin sa Biblia na nagkaroon po ng pagtatalo doon sa Jerusalem ang unang konseho ng mga mananampalataya sa Acts chapter 15. You don't need to turn there. So, sasabihin ko po sa inyo ang story. So, ang nangyari po dito ay nais ng mga mananampalatayang Hudyo na maging saklaw ng kautusan na ibinigay kay Moses ang mga mananampalatayang Hintil na nakakilala sa Panginoon at naligtas. Kasi nga po ang Hudyo ay vegetarian, ang mga Hintil ay carnivores, carne norte, mahilig sa baboy. So, gusto nila na sila ay maging saklaw ng kautusan. So, kailangan po nilang ayusin talaga ito dahil kung hindi, maaaring mahadlangan ang pagpapalaganap ng ebanghelyo sa mga Hintil dahil ang mga nakakataas sa simbahan ay mga Judaizers, mga Hudyo na tapat na sumusunod sa kautusan ni Moses. Ito po ay mahirap at kung hindi sila magiging maingat sa desisyon na gagawin, then ito ay magkakaroon ng epekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ngunit si James, na sa story, half-brother of Jesus, binigyan po siya ng word of wisdom. Ito po ang sabi niya sa Acts chapter 15 verses 19 to 20. Basahin ko po para sa inyo Acts chapter 15 verses 19 to 20.
Nagpatuloy si Santiago, kaya ang pasya ko'y huwag nating pahirapan ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Salip, sulatan natin sila na huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid, at huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. So, ang sagot na ito ay kinalugod ng mga apostol at ng mga elder at ng buong simbahan. At ito ay nagpahintulot na maabot ang ebanghelyo sa dulo ng daigdig at walang kabigatan na mula sa reliyon, mga bawal at hindi bawal. So, word of wisdom na ibinigay ng Diyos kay James upang malutas ang mga bagay na ito. Ito ay karunungan, wisdom na pinagkaloob ng Banal na Espiritu sa specific na layunin at sa specific na sitwasyon. Okay? So, ang resulta ng supernatural na karunungan na ito ay luwalhati sa Diyos at para sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Ang ikalawang gift, regalo, na binibigay ng Espiritu Santo ay ang kaalaman, knowledge. Ito ay supernatural na kaalaman tungkol sa isang particular na sitwasyon na wala kang karaniwang alam. Ang kaloob ng kaalaman ay nagbibigay ng kaalaman sa isang sitwasyon. Isang bagay na hindi natin maaaring malaman sa sarili lamang natin. Kakayahan ko ito na mayroon tayo sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang halimbawa, ang dalawang mag-asawa na ang pangalan si Ananias at si Sapphira. Sa Book of Acts, binigyan ng banal na Espiritu si Peter na magkaroon ng knowledge tungkol sa deception ng mag-asawang ito. Nag-offer sila ng money, so sabi nila kasi para sa gawain ng Diyos. But then, sabi nila binigay nila ang kabuuan, pero ang totoo is hindi. Nagsinungaling sila. So, alam ni Peter, kinumpronta sila, bakit kayo nagsisinungaling? So ano po nangyari? On the spot, patay po ang mag-asawa. So important na hindi po maganda magsinungaling. Alam po ng banal na Espiritu, alam ng Diyos kung nagsisinungaling tayo o hindi. At minsan, nagbibigay po ng kaalaman ang Espiritu Santo sa isang tao, sa isang Kristiyano, nalalaman nila kung nagsisinungaling ka o hindi. Knowledge, it's a gift from God. Okay? Verse 9. Moving on sa verse 9, 1 Corinthians chapter 12. Ang Espiritu ring iyon ay nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos at sa iba ay ang kapangyarihan magpagaling sa mga may sakit. Ang sunod na kaloob na binanggit dito ay pananampalataya. Siyempre, lahat po tayo may faith. Kasi we walk by faith, not by sight. As a Christians, we live by faith. Pero ito pong pananampalataya, itong gift na ito ay supernatural na pananampalataya na kung saan nagtitiwala ka sa Diyos despite sa mga imposible na mga sitwasyon. Naalala niyo po si Peter sa Acts chapter 3 nang papunta sila sa temple, doon may nakita silang lumpo na nakapwesto sa palaging pwesto niya sa temple. Tinitigan siya ni Peter at sinabi niya, pilak at ginto ay wala akong maibibigay. Ang maibibigay ko ay sa pangalan ni Jesus ng Nazareth, bumangon ka at lumakad. Now, sa pagkakataong ito, nagbigay si God na kay Pedro ng pananampalataya upang mag-offer na bumangon at lumakad ang lumpo. It's faith na naniniwala siya na tumayo dapat itong lumpo at lumakad at makakalakad ang lumpong ito. And so he offered changes sa taong ito and so binigyan din ng faith ang lumpong ito na maniwala sa sinabi ni Peter. And so that's why tumayo siya at lumakad. It's faith kung bakit siya tumayo at lumakad. So, ito po yung natatanging kakayahan na kung saan ikaw ay sumasampalataya despite sa mga imposibleng mga sitwasyon. Now, sa Acts chapter 3 verse 16, sinabi dito ni Peter ang dahilan kung bakit nakalakad ang taong ito na lumpo. Acts chapter 3 verse 16. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. So ito isang gift, regalo kaloob na ibinibigay sa isang specific na time, sitwasyon, at hindi lamang ito tungkol sa hindi lang sa faith ang binanggit din ang isa pang kaloob, ang gift of healing.
alam niyo po, maaari din ang pananampalataya na maaari din ang, sa pananampalataya, go back sa about sa faith, it's not about only sa healing, sa pananampalataya na gumaling ang isang tao, kundi pananampalataya na kasi pinagpipray natin, may pinagpipray tayo ng mga tao, maybe your loved ones na wala pang relasyon sa Panginoon o rebuilding anak o kaibigan na ma-transform ang kanilang buhay. And you believe na mababago sila. It's a faith. It's a gift of faith. Pananampalataya na ibinigay ng Banal na Espiritu na balang araw, matatransform sila at madadala sa Panginoon. Now, ang sunod na binanggit po dito na gift ay ang pagpapagaling, healing. Alam po natin na mga apostol ay mayroong ganitong kaloob. Maraming beses na ito ay nangyari kasabay na magkasabay po maraming beses ang pananampalataya at ang gift of healing. Now sa Acts chapter 5 verses 14 to 16, basahin ko po, Gawa 5 versikulo 14 hanggang 6. Samantala marami ang mga lalaki at babaeng sumasampalataya sa Panginoon, dinadala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilalagay sa mga papag at banig upang pagdaan ni Pedro ay matamaan man lamang ng kanyang anino ang ilan sa kanila. Dumating din ang maraming tao mula sa mga karatig bayan ng Jerusalem, dala ang kanilang mga may sakit at mga pinapahirapan ng masamang espiritu at gumaling silang lahat. Now, I know na may napapanood kayo sa mga social media, sa TV about sa gift, miracle healing. Ito pong miracle healing. Let's remember, itong gift nito ay hindi po dapat patungkol sa tao, kundi patungkol sa Diyos. Itinuturo natin ang tao sa Diyos. Now, itong gift of healing, ito po ay nangyayari maraming beses sa mga sitwasyon na hindi natin inaasahan. Ito ay milagrong kagalingan mula sa Diyos at ito ay ginagawa sa parang ang Diyos po lamang dapat tumanggap ng kaluwalhatian. Now, may mga tele-evangelists na napapanood natin. Mag-ingat po kayo dahil kung talaga may concern sila about sa pagpapagaling ng tao, just not para lang social media na makita sila na meron silang kung tunay na this is the challenge, kung tunay na may gift of healing sila, hindi dapat sa social media nagre-recruit, kundi nandoon dapat sila sa mga hospital. Okay? Just for, ano po yan, na minsan na para makilala. Be careful. Be careful kasi kung tunay na ang tao ay dinadala nila sa Panginoon, they don't need na expose nilang sarili nila sa social media. And they go talagang sa mga lugar na nangangailangan lang kagalingan, sa hospital, mga ganyan, na mga tao, may mga karamdaman. Be careful. Now, tayo naman, mga Pilipino, dati may background tayo sa mga superstitious belief na mga ano pa lang dati, di ba, nung believer pa tayo, kahit bato, pinaniniwalaan natin dahil nagpapagaling. Pero ang truth, it's because ang ating pananampalataya sa Diyos na pagalingin tayo. It's not about sa mga bagay o sa tao, kundi ito ay nagmula sa Diyos ang kagalingan. Verse 10. May pinagkakalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos at sa iba ay kakayahang kumilala kung aling kalooban mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkakalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at sa iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. So may pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Another na kaloob ng Espiritu ay paggawa ng himala. But I believe ang higit na himala po ay sa tuwing nagbabahagi tayo at nangangaral ng salita ng Diyos, pagkatapos nito ay merong nasisave. Salita ng Diyos ay kumikilos sa puso ng tao na nakikinig. They repented sa kanilang mga kasalanan. Ito po ay greatest na himala. Naniniwala ko ito yung pinakamalaking himala. Hindi po ito nagmula sa katusuhan o katalinuhan ng mga ngaral, kundi sa pamagitan po ng pagkilos ng Banal na Espiritu habang naririnig nila ang salita ng Diyos. Isa po pong kaloob mula sa Espiritu, sabi dito, sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Tatalakayin po natin ito ng mas malalim husto sa Kapitulo 14. So, for the sake of time, so doon na lang po sa chapter 14 natin pag-usapan itong gift. Sabi po ni Pablo, at sa iba ay kakayahang kumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. So, pagkilala sa pagitan na kung ito ba ay pagkilos ng Espiritu Santo,
Espiritu ng Diyos at ito ba ay hindi galing sa Espiritu ng Diyos. At ito po isang napakalagang kaloob dahil si Satanas po ay minsan nagkukunwaring angel of light. And maraming beses masarap pakinggan si Satanas dahil alam rin po niya ang Bible pero tinitwist niya. Kung tayo seeker, mapapansin natin na tinitwist niya, iniiba niya ang Biblia. Binanggit ni Pablo ang isang kaloob, kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, speaking in tongues, isang lingwahe na nakapagsalita ka na hindi common sa iyo at hindi po yung minemorize na salita na pinilit mo araba, hindi ko po alam yun kung anong salita pero para minsan sa pakikinig ng salita na speaking in tongues na napapanood natin parang the same lang na parang minemorize lang at hindi talagang natural na kusang lumalabas na ang banal na espiritu mismo ang kumikilos. So, kaya magsalita sa iba't ibang mga wika at sa iba naman ay magpaliwanag interpretasyon. So, malalaman din natin ito pag pumunta tayo sa chapter 14 kasi pinapaintulutan natin ng speaking in tongues pero kailangan may interpreter. Kasi ang purpose nito ay para mapatibay ang Iglesia ni Cristo para hindi magpasikat. Okay? Now, last point. Ang pinagmulan po ng lahat ng kaloob, verse 11. Ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Maaaring ang espiritu po ay magbigay po ng isa o dalawa o higit pa na kaloob para gamitin at para sa kaluwalhatian ng Diyos at namamahagi siya ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanya. Sabi dito, ayon sa kanyang ipinasya. Ang Diyos ay nagpapasya para sa kaluwalhatian ng Diyos at para ipangaral si Jesus at para sa pagkakaisa ng bawat mananampalataya. Mas malinaw po yan, mapag-uusapan natin sa Kapitulo 14. Now, let me conclude kung ano ang layunin ng spiritual na kaloob. Dalawang bagay ang purpose ng spiritual na kaloob para sa pagpapatibay ng iglesia. 1 Corinthians chapter 14 verse 26, ganito ang ibig kong sabihin. Mga kapatid, kung sa inyong pagtitipon ay may umaawit, may nagtuturo, may naghahayag ng kalooban ng Diyos, may nagsasalita sa iba't ibang mga wika, at mayroon naman nagpapaliwanag noon. Gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikapagpapatibay ng iglesia. Take note para sa edification ng iglesia. Pangalawang purpose ng spiritual na kaloob ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. 1 Peter chapter 4 verses 10 to 11. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya ay papurihan sa pamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan, karangalan, magpakailanman. Amen. Alam niyo po, ang bawat isa po sa inyo ay may pagkakataon sa gawain sa iglesyang ito. Ibig sabihin po, hindi po dapat tayo na observer lang sa simbahan, nag-o-observe. Hindi po dapat tayo na nakikinig lamang sa simbahan. Hindi po tayo dapat lamang na nakaupo sa simbahan. Hindi po dapat tayo na walang nagiging part sa iglesia, sa bahagi sa katawan ni Kristo. Hindi po dapat na wala tayong kinocontribute sa katawan ni Kristo. Lahat po tayo ay may pagkakataon sa mga gawain sa iglesyang ito o maglingkod sa kaparaanan na maaaring ibahagi mo sa iglesyang ito. And kung hindi mo alam kung saan talaga yung strength mo, yung kalakasan mo, kung saan yung kakayahan mo, at hindi mo alam yung purpose ng pagiging Kristiyano mo, ito po ay paalala, nais ko pong paalalahanan po kayo. Ang layunin po ng banal na Espiritu ay ang gamitin ang iyong buhay at magdala ng luwalhati sa Diyos at itaas ang pangalan ni Jesus. And so, paglingkuran po natin ang Diyos ng buong puso, isipan, and tandaan po natin kapag ginagamit tayo ng Diyos, maging kontento po tayo sa kung saan tayo banda naglilingkod sa Diyos, sa kakayahan na ibinigay niya sa iyo. Huwag kang mainggit sa iba kung ano ang meron silang kakayahan. Dahil may unique na kakayahan na ibinigay ang Diyos sa iyo para sa ikatitibay ng iglesia at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo po, kung hindi ka kontento sa paglilingkod sa Diyos, ang mangyayari ay ang magiging sentro ang sarili mo sa paglilingkod, and it's about you at hindi na about God ang paglilingkod. So, ang pusposo, kontrolado ng Espiritu, ang kanyang goal ay iisipin niya ang kabutihan ng iba.
Because serving God is not about us. But, diba sa Pilipos, looking the interest of others, benefits ng iba, para maglingkod tayo para sa kanilang kabutihan. If you are filled ng banal na Espiritu, pero kung ikaw ay kontrolado ng laman, ang mangyayari is about you. Palaging ikaw ang sentro ng paglilingkod. So, kung hindi mo alam, pray about it. Kung saan yung strength mo, saan yung kakayahan mo. And you know, you can ask prayers sa ating church. Hindi ko alam kung saan ako banda maglilingkod, pero gusto kong magkaroon ng part dahil yun yung purpose na intindihan ko, nais ng Diyos na gamitin ng Diyos ang buhay ko. Ayaw ko na walang maging part sa gawain ng Diyos. Gusto kong meron akong i-contribute sa church para sa ikatitibay at sa pagpapalaganap ng mabuting balita para sa karangalan ng Panginoon, para itaas siya sa aking buhay. So, we should have part po sa iglesia. Because yun po ang purpose ng ating buhay, para gamitin ng Diyos ang ating buhay para sa kanyang kalwalatian. Amen? Huwag po kayong makontento na taga-upo lang kayo sa simbahan. Huwag kayong maging komportable na nakikinig lang po tayo. Huwag kayong maging komportable na hanggang sa labas-pasok lang tayo sa simbahan. But it should make us uncomfortable pag wala tayong ginagawa para sa Panginoon. Amen? Hindi ka dapat komportable na wala kang ginagawa sa Panginoon. Dahil kung komportable ka na ng ganyan, hindi mo naiintindihan ang purpose ng iyong buhay. Hindi mo naiintindihan ang pagiging Kristiyano mo. Hindi mo naiintindihan kung bakit ka naligtas. Hindi mo naiintindihan ang mga kakayahan na ibinigay sa iyo ng Diyos. And it's about para sa iyong sarili, hindi yan binigay para sa iyo, kundi para sa kapakanan ng iba, para sa kabutihan ng iba, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen?